Ako si Maria at ito ang aking kwento. Abala ang mga katulong sa pag-serve ng pagkain para sa mag-asawa. Kasama nila sa dining table si Corazon na masayang pinagmamasdan ang dalawang kumakain. Ang lahat ng pagkain inihanda sa pagkainan ay para talaga kina Daniel at Cara. Meron pa ang espesyal na inumin para sa dalawa na makakatulong daw para sa mag-asawa na hindi pa nagkakaroon ng anak. Nagmula pa ang naturang inumin sa ibang bansa na pinabili pa ni Corazon. Ano po ito, La? Kuryosong tanong ni Cara nang ilapag ng katulong isang basong juice na medyo kulay itim ngunit kakaiba naman ang amoy. Herbal medicine po ba ito? Umiti muna ng ubod tamis si Corazon bago sumagot. Maganda yan sa kalusugan mo, Cara. Sige lang, inumin mo lang at huwag mo nang isipin ang amoy at lasa. Napakurap si Cara. Nagdududang tinitigan ang naturang inumin. Huwag mong inumin kung hindi mo gusto, ani Daniel. Ano ka ba, Apo? Sa ibang bansa ko pa yan pinabili para magbuntis na siya. Nadulas na sabi ni Corazon. Nabigla naman si Cara at muntik pang mabitawan ng baso kung hindi lang siya inalalayan ni Daniel. Ganun po ba, La? Anito saka siya nilingon. Inumin mo na. Para pala talaga sa'yo yan. Dagdag pa ni Daniel. Naguluhan naman si Cara. Akala ko ba... Bigla namang tumayo si Daniel para dampian ng halik sa noo ang asawa. Matapos ay binaringan ng matanda. Huwag po kayo mag-alala, La. Sooner or later, mayayakap niyo na po ang magiging anak namin ni Cara. Aniya na may ngiti sa labi. Tila nahilo si Cara sa pinagsasabing kasinungalingan ni Daniel. Sa halip na mainis, tila gusto niya pang bumilib sa galing nitong umarte. Nakakailang minus points na kaya to sa langit. Bulong niya habang nakatingin kay Daniel. Hindi niya tuloy maiwasang maawa kay Corazon na tuwang-tuwa. Paniwalang paniwala talaga to sa sinasabi ng apo. Natapos ay napatungo si Cara dahil siya rin naman ay nagsinungaling. Hindi lang si Daniel dahil pareho silang dalawa. Maya-maya pa ay bumalik ang katulong at binigyan si Daniel ng inumin na katulad din ng kay Cara. Para naman sa iyan, Apo, para hindi lang si Carang maging malusog, kailangan pareho kayo para makabuo agad, ani Corazon. Pigil ni Cara ang sariling mapailing, tsaka ininom ang herbal medicine na hindi niya masikmura ang lasa sa sobrang pait. Maging si Daniel napapangiwi sa lasa ng inumin. Gusto niyang sumuka kaya pa magkalat, ay tumayo na at nilapitan si Cara sabay hawak sa kamay. La, pwede po ba kaming mauna na at medyo lumalalo ng gabi? Agad-agad? Bakit hindi na lang kayo rito matulog? Ipinahanda ko ng kwarto mo sa itaas. Nagkatinginan sina Daniel at Cara. Sige po, La, matutulog na lang kami rito. Desisyon ni Daniel. Abay, mabuti. Sige na, magpahinga na kayong dalawa. Masayang tugon ni Corazon. Pagkaalis ng dalawa, biglang naglaho ang tuwa sa mukha ng matanda. Nasaan si Lourdes? Tanong niya sa katulong. Nasa kwarto niya, madam. Pagod daw po siya kaya maagang nagpahinga. Anong pagod? Wala naman siyang ginawa buong araw. Sinabihan ko na siya, darating sina Daniel at Cara, pero hindi man lang siya nagpakita. At saka napailing dahil sa disappointment. Magkahawak kamay ang dalawa habang paakyat sa hagdan. Nang marating ang kwarto, pilit pinabawi ni Cara ang kamay. Wala lang makakakita sa atin, kaya bitawan mo na ako. Pero sa halip na pakawalan, bigla na lang tong niyakap ni Daniel at nakatitig pa sa mukha ni Cara na halatang nabigla. Ayos ka lang ba? Ako kasi parang biglang nag-init ang pakiramdam ko. Ani Daniel sa namamaos na boses. Lumamlam din ang tingin na nakatitig sa labi nito. Nagtataka naman si Cara dahil tila hindi herbal medicine ang binigay na inumin sa kanila. Bago pa makalayo, humigpit na ang yakap ni Daniel at nakuha pang idantay ang ulo sa kanyang balikat. Kinilabutan siya na maramdaman ang mainit nitong hininga sa leeg niya. Cara, bulong ni Daniel. At ilang sandali pa inamoy-amoy na to. Sandali lang, Daniel. Nataranta at unti-unting napaatras si Cara dahil napupunta na sa kanya ang bigat nito hanggang sa tuluyan ng halikan Daniel sa leeg paakyat sa tenga. Nataranta si Cara at balak tong itulak nang pigilin sa kamay. Cara, kahit ngayon lang. Saan ni Daniel at saka inangkin ang labi nito. Pero hindi tumugon si Cara. Daniel, sa iba ka nilang makiusap kung gustong gusto mo talaga. O di kaya tawagan mo si Brenda. Gawin niyong dalawa, wala akong pakialam.
Tila natuuhan naman si Daniel at saka lumayo. Ibang klase ka talaga. Iiling-iling niyang komento, tsaka nagtungo sa banyo para mahimasmasan at mawala ang epekto ng ininom kanina. Pagbalik, nasa sofa na si Kara, nakahiga at handa ng matulog. Siyempre nainis si Daniel dahil pakiramdam niya, diring-diri ito para tumabi sa kanya. Kaya lumapit siya, saka ito'y binuhat para ilipat. Ano ba, Daniel? Ibaba mo ko. Pagkalapag sa kama, agad bumangon si Kara nang pigilan sa magkabilang braso. Anong problema? Bakit namumula ang pisngi mo? Puna ni Daniel. Di nakasagot si Kara. Iniwas ang mukha. Hindi niya masabing umepekto na rin ang ininom kanina. Nagiinit ang pakiramdam niya at malakas din ang kabog ng dibdib. Maya-maya pa'y tumunog ang kanyang cellphone at dahil malapit si Daniel, ito na ang kumuha para lang mairita na makitang may message si Peter. Gabi na nagme-message pa rin siya sa'yo? Akin na! Sabay kuha ni Kara sa cellphone. Pagka-unlock, inagaw naman ni Daniel sabay layo. Tiningnan niya kung anong message ni Peter pero nagsend lang to ng image kung saan kinuhanan nito ang bituin sa langit. Talaga bang walang nangyayari sa inyo, Kara? Sinong lalaki ang magme-message ng ganito kung hindi interesado sa'yo? Lubapit si Kara para malingkunin ang cellphone pero hinagis lang nito sa sofa saka siya sinugod. Bigla siyang napaatras hanggang sumapaupo sa kama. Bago pa makareact, sinunggaba ni Daniel ng halik sa labi. Napadaing siya sa pagkabigla, ngunit di na magawang makapanlaban nang itulak ni Daniel pahiga sa kama. Mas lalong uminit ang pakiramdam ni Kara. Nagsisising ininom pang herbal medicine kanina. Ngayon tuloy, hindi niya na din makontrol ang sariling emosyon. Gusto niya ang pakiramdam na ipinaparamdam ni Daniel. Sa kalagitnaan ng pagdedeliryo ni Kara, bigla namang tumigil si Daniel at hingal na nagtanong. Sabihin mo sa akin, Kara, hanggat saan na narating ninyong dalawa ni Peter? Naghalikan na ba kayo? Sang parte na ng katawan kanya hinawakan. Hindi makapaniwala si Kara sa narinig. Bigla siyang naiyak dahil ganun na pala ang tingin ni Daniel sa kanya. Tuluyan siyang napahikbi at tatakpa na lamang sariling mukha upang itagong sakit hanggang sa maramdamang humahalik si Daniel sa kamay niya na tumatakip sa kanyang mukha. At sunod naman itong hinalikan ang basa niyang pisngi dahil sa luha. Nasasaktan si Kara, ngunit hindi niya mawari kung ano ang ginagawa nito. Hanggang sa nagtagpo ang tingin nila ni Daniel. Tila may kung anong magnet na nagtutulak sa kanilang maglapit. Namalayan na lamang ni Kara na muli, inangkin ito ang kanyang labi, na marahan at puno ng pag-iingat. Tuluyan nang nakalimot si Kara at nagpaubaya. Nang hubaran ni Daniel, agad siyang nakaramdam ng panlalamig. Matapos ay niyakap at muling hinalikan sa labi, pababa sa leeg. Ngunit naistorbo ng tumunog ng cellphone. Binaliwala to ni Daniel, ngunit ayaw talagang tumigil ng kung sino mang tumatawag, kaya sinagot niya. Ano ba yun, Eunice? Pasensya na po, sir, pero tungkol po ito kay Brenda na pupunta na sa bahay ninyo ngayon? Napatingin muna siya kay Kara bago umalis sa kama. Ngunit kahit lumayo, huli na ang lahat dahil narinig na ni Kara ang sinabi ni Eunice. Napaisip siya na baka magsasama na sa isang bahay ang dalawa. Pagbalik ni Daniel sa loob ng kwarto, nagmamadali itong magbihis. Nang lingonin si Kara ay natigilan. Ano? May kailangan lang kong puntahan. Matulog ka na lang at huwag mo akong hintayin? Dahilan niya na lamang. Hindi masabi ni Daniel na dinumog ni Brenda ng mga reporter sa labas ng subdivision dahil sa sinabi ng magulang nito na magiging in-laws at parte ng pamilya Romualdez si Brenda. Aksidente itong natumba sa wheelchair at naapektuhan na naman ang paa kaya isinugod sa ospital. Hindi naman kumibo si Kara at saka nahiga. Kung dati iiyak siya sa tuwing pupuntahan nito si Brenda, ngayon wala na siyang pakialam. Pagdating ni Daniel sa ospital, nakita niyang nakahiga si Brenda sa kama na agad ngumiti nang makita siya. Lumapit siya habang abala sa cellphone. Tinitingnan kung nag-message pa si Kara pero hindi. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto at pumasok si Eunice. Lumapit kay Daniel para bumulong. Wala na po kayong dapat alalahanin, sir. Nagawan ko lang ng paraan ng mga reporter. Asahan niyo pong walang lalabas na balita tungkol sa inyo. Tumango si Daniel saka tinago ang cellphone. Daniel, sorry sa gulong ginawa ng magulang ko. Ang buong akala nila ay may relasyon tayo at malapit na magpakasal. I am so sorry. Ani Brenda na mangiyak-iyak pa. Miss Brenda, baka nakakalimutan mo. Matagal nang kasal si Sir Daniel. Kaya paano kayo magpapakasal na dalawa?
Hindi napigilan ni Eunice na sumabat. Dapat sa umpisa pa lang, ang sinabi mo na to sa magulang mo para maiwasan ng ganitong sitwasyon. Lihim na nairita si Eunice. Kung alam lang niya na gagawa to ng kapalpakan, hindi na dapat niya hinayaang mapalapit to kay Daniel para lang tuluyang mawala sa landas si Kara. Tama na, saan ni Daniel. Natahimik naman si Eunice nang maalala ang warning ni Daniel sa kanya. Naiyak lalo si Brenda at napapahikbi pa habang tinatakpan ang sariling mukha. Hindi ko naman intensyon na mangyari to, Secretary Eunice. Oo, akong dahilan kung ba't nagising noon si Daniel mula sa coma, pero hanggang doon na lang yun. Alam kong may asawa na siya, kaya paano ko iisipin na magpapakasal kami? Ang gusto ko lang muling makalakad at matupad na matagal ko ng pangarap na maging estudyante ni Teacher Sandro. Saan ni Brenda? Napakunot noo si Eunice. Alam niyang peke ang iyak ni Brenda at pinagmumukha siyang masama. Nililin lang ang lahat sa maamo at inosente nitong itsura. Gusto niyang magsalita, ngunit nag-aalala siya na baka pagmukain pang masama ni Brenda. Huwag ka nang umiyak, ani Daniel. Kung hindi mo naman sinasadya ay ayos lang, pero sa susunod, pakisabihan ng magulang mo para hindi na maulit pa. May babalang dugtong niya. Naparanok ng laway si Brenda. Hindi siya pwedeng magkamali kung gusto niya pang maging mabuti ang pagtrato sa kanya ni Daniel. Oo Daniel, kakausapin ko sila ng masinsinan. Pagkatapos ng pag-uusap, ay nagpasya na si Daniel na lumabas. Ngunit nakaabang na pala ang magulang ni Brenda. Gusto ng mga tong makausap si Daniel, pero tuloy-tuloy lamang siya palayo. Si Eunice naman na nakasunod, tiningnan lang na masama ang magulang ni Brenda para hindi na mangulit. Pagsakay sa elevator, nagsalita si Daniel. Bakit dito mo dinala si Brenda? Alam mong nandito ang in-laws ko. Kinabahan si Eunice dahil sa tono ng boses nito. Hindi ko po alam na dadalhin siya rito, sir. Pagdating ko sa subdivision, naisugod na si Miss Brenda dito. At saka, yun tungkol po sa kondisyon niya, ano pong gagawin natin? Nagtaas ng kilay si Daniel. Bakit akong tinatanong mo? Doktor ba ako? Pagbukas ng elevator, tuloy-tuloy si Daniel patungo sa kotse. Tawagan mo nga tong sinasabi ni Brenda na Teacher Sandro. Mag-arrange ka ng meeting at gusto ko tong makausap. Utos pa niya. Nag-alangan naman si Eunice dahil puro na lang tungkol kay Brenda. Hindi niya hahayaang magwagi ito, kaya gagawa siya ng paraan para maalis to sa landas bago pa maging huli ang lahat. Sa pagkakaalam ko, may napupusuan na maging estudyante tong si Mr. Sandro, kaya baka mahirapan tayong kumbinsing kunin si Brenda. At sino naman? Tanong ni Daniel sabay lingon. Gawin mo pa rin ang iniutos ko. Siguradong magbabagong isip niya pag pinakilala ko na si Brenda. Pasado 7:00 nang makabalik si Daniel sa Romualdez Mansion. Sinabihan agad siya ng katulong na dumiretso na sa dining area dahil nandoon na ang pamilya, kumakain. Kaya tumuloy siya sa halip na magtungo sa kwarto. Oh Daniel, mabutit nakabalik ka na. Ani Lourdes na bihis na bihis. Si Kara, mommy? Umalis na, kanina pa. Kung ganon, wala pala sa dining area ang pakay, kaya naisipan niyang pumanhik na lamang sa kwarto nang pigilan ni Lourdes. Kumain ka muna, Daniel. Di na rin siya nagmatigas at pinagbigyan ng ina. Habang kumakain, palaka-laka ang sulyap ni Lourdes hanggang sa hindi napigil na magsalita. Nabalitaan kong umalis ka kagabi dahil sa eskantalong ginawa ni Brenda? Anak, sa totoo lang ayoko sana mangialam sa kung anong meron sa inyong dalawa, pero naaapektuhan na ako. Ang mga amiga ko nagtatanong na kung totoo bang maghihiwalay na kayo ni Kara. At saka mabigat na napabuntong hininga. Kahit ano pang mangyari, mas gugustuhin kong maging manugang si Kara kaysa sa babaeng yan. Sumimsim muna ng kape si Daniel bago tumugon. Wala po akong balak makipaghiwalay, mommy. Tsaka hindi po ganun ang relasyon namin ni Brenda. Para sa'yo, sa kanya ba ganyan din? Baka kung ano-anong pag-iilusyon ang iniisip ng babaeng yon, Daniel. Nang hindi nag-react ang anak, iniba ni Lourdes ang usapan. Siya nga pala, may invitation ay binigay si Mrs. Lim. Ngayong Thursday na yan. Pumunta ka at isama mo si Kara para mawalang usap-usapang maghihiwalay kayo. Matapos ay binigay ang invitation card. Kinuha naman ni Daniel at si Nuri. Kasalukuyan siyang nakikipag-usap sa CEO ng Lim Corporation na asawa ni Mrs. Lim para sa isang proyekto. Kaya kung gusto niyang maging successful ang proposal, kailangan niyang isama ang taong sa tingin niya ay makakatulong. Si Eunice na lang isasama ko. Kailangan ko ng taong marunong sa business. Mas makakatulong siya kumpara kay Kara.
Pero sekretary mo lang siya, Daniel. Kahit gaano pa kagaling si Eunice, hindi tamang siya ang isama mo sa banquet. Dapat ang asawa mo, ani Lourdes. May punto ang ina. Ngulit desidido si Daniel na maging successful ang project proposal, kaya at si Eunice ang isasama niya. Matapos ipark ang sasakyan sa ground floor building ng kumpanya, hindi muna lumabas ng kotse si Daniel para tawagan si Cara. Iniisip niya baka nagalit o nagtampo to nang iwan niya kagabi para puntahan si Brenda. Kutob niya narinig nito ang pag-uusap nila ni Eunice sa linya, kaya hindi na siya nagtataka kung bakit hindi nito sinasagot ang tawag. At di na rin niya sinubukan pang tawagan muli si Cara. Nasa punto na nga siyang gusto tong suyuin, ngunit nagdadalawang isip naman dahil hindi siya ang tipo ng taong ginagawa ang ganong bagay. Para kay Daniel, ang panunuyo ay para lang talaga sa totoong mag-asawa, magkabiyak na nagmamahalan at hindi sila ganoon ni Cara. Kaya nag-message na lamang siya, baka sakaling basahin pa nito. Pagkatapos, saka siya lumabas ng kotse at nagtungo sa elevator na sakto namang kalalabas lang ni Eunice. "Good morning, sir." Bati pa ng secretary na may ngiti sa labi. Kahit magdamag gising dahil sa trabaho, gustong ipakita ni Eunice na hardworking siya para mapuri siya ni Daniel, na ma-appreciate nitong effort niya sa trabaho at sa tingin niya nagbubunga ang paghihirap niyang iyon dahil nananatili pa rin siya sa tabi ni Daniel. Pagkasara ng elevator, sinimulan na ni Eunice i-report ang schedule ni Daniel ngayong araw at sa susunod pa. "Sandali, ibakante mo ang schedule ko sa Thursday. Dala-attend ako ng banquet sa Lim Corporation. Ikaw ang isasama ko sa halip na si Cara, kaya galingan mo para maklose natin ang proposal project. Aasahan kita, kaya wag kang papalpak." Saglit namang natameme si Eunice, hindi makapaniwala sa narinig. Nang matauhan, ay nanginginig pa ang labi niya sa kilig. Ako po ang isasama ninyo sa banquet?" "Oo, bakit may trabaho ka bang kailangan tapusin sa araw na yon?" Umiling si Eunice. Hindi po sir, nabigla lang po ako." Pag-amin niya, tsaka nagseryoso. "Huwag po kayo mag-alala. Gagawin ko pong lahat ng makakaya ko para sa big project na to." Sakto bumukas ang elevator, kaya naglakad na palabas si Daniel, habang naiwan naman si Eunice na hindi pa rin makapaniwala. Nakuha pa ngang magpapadyak dahil sa kilig na nararamdaman. "Ano ka ngayon, Cara? Ikaw nga ang asawa, pero ako naman ang kailangan." Bubulong-bulong pang wika ni Eunice bago sundan si Daniel. At matapos ang sandamakmak na trabaho sa araw na yon, nagpunta siya sa mall para tumingin na magandang damit na susuotin para sa banquet. May naka-assist sa kanyang sales lady habang naghahanap ng damit. Ilang minuto pang lumipas nang mahanap ang damit na gusto niyang suotin. Pinili niyang isang white dress na babagay sa black and white suit ni Daniel. Pagkabigay sa sales lady ng damit, nagtungo na siya sa counter para magbayad. "I-deliver na lamang po namin to sa address niyo, ma'am," saad ng sales lady. Tumango naman si Eunice at nagpa siya nang umalis. Sunod niyang gagawin, bumili ng panibagong make-up nang biglang tumawag si Daniel. "Hello Eunice, nasan ka ngayon?" "Bakit po sir, may kailangan po kayo?" Tumawag si Mrs. Lim at nagpapatulong siya para sa banquet sa Thursday. Ang hinahanap niya si Cara, pero ang sabi ko ikaw na lang tutulong. Makakapunta ka ba? Na-excite naman si Eunice. Pakiramdam niya siya ang asawa at hindi si Cara. "Yes sir, pupunta po ako." Masaya niyang sagot. Pagkatapos ay binabana ni Daniel ang tawag dahil kasalukuyan siyang nasa golf course at patungo sa mga kasamahan na naglalaro. Hanggang sa may biglang tumawag sa pangalan niya. Paglingon, si Melvin na papalapit. "Mabutit nagkaroon ka ng time maglaro," saad pa nito. "Kamusta na? Si Cara, hindi mo kasama?" Kumibot ang kilay ni Daniel sa narinig. Ilang sandali pa, tinawag ang caddy para ilagay ang golf ball. Matapos ay pumesto at sa ilang sandali pa, hinampas ng pagkalakas-lakas ang bola. Nang makita yon ni Melvin, bahagya siyang tumikim, sabay palakpak. "Wow, nice shot!" Puri pa niya. Bahagya namang lumapit si Daniel. "Paano ko naman dadalhin dito si Cara? Hindi naman yon mahilig sa golf. Tsaka iniiwas ko siya sa mga taong posibleng mag-take advantage. Puro lalaki pa naman ang mga miyembro dito." Ani Daniel na pinapahalatang double meaning ang sinabi. Napaiwas naman ang tingin si Melvin, pero nakuha pa rin ngumbiti na parang di siya natamaan sa sinabi nito. "Kung sa bagay, may point ka," komento niya.
Kung ako siguro may asawang gaya ni Kara, bantay sarado ko rin siguro. Naglakad palayo si Daniel para tapusin ang paglalaro at sumunod naman ito. Matapos ma-shoot ang bola, binigay na niya sa caddy ang golf club. Wala nang balak maglaro pa. Melvin, alam mo bang wala akong ginusto na hindi ko nakukuha? At siguro naman alam mong ayoko rin na may nakikiagaw sa pagmamayari ko? Kaya wag mo akong susubukan. Babala pa ni Daniel sabay lapit. Hindi naman natinag si Melvin at nakipagtapatan ng tantingin. Hindi siya natatakot sa babala ni Daniel dahil kung noon wala siyang pakialam kay Kara, ngayon nag-iba na, lalo pa't maghiwalay ng dalawa. Dahil noon pa man ang nagagandahan na siya kay Kara, na-attract ngunit dahil sa impluwensya ng kapatid ay nawala iyon. Pero ngayong nagkakaroon na siya ng konting chance, bakit niya pa sasayangin ang pagkakataon? Miyerkules ng hapon, nagtungo si Eunice sa villa ni Mrs. Lim. Ngunit makalipas lang ang 2 oras ay pinalabas siya. Nang malaman to ni Daniel, hindi niya maiwasang madismaya. Hindi ko alam kung ano nagawa kong mali, sir. Pero lahat po ng inutos ni Mrs. Lim, ginagawa ko naman. Sumbong ni Eunice. Tinawagan niya ako kani-kanina lang at hinahanap si Kara. Pati si CEO Lim, nagtatanong din kanina kung makakasama ba si Kara sa banquet. Kaya mas mabuting magpahinga ka na lang sa inyo. Mag-day off ka at siya nang isasama ko bukas. Hindi naman makapaniwala si Eunice. Baka sa pagkadismaya sa desisyon ni Daniel. Pero wala namang alam si Kara sa business. Mapapahiya lang kayo kung isasama mo siya. Aniya, natuluyang nakalimot kung anong posisyon niya sa buhay ni Daniel. Pero si Kara ang gusto ni Mrs. Lim. At Eunice, hindi ko hinihingi ang opinion mo. It's an order. Ang nanubig ng mga mata ni Eunice, nagmamadaling umalis siya na hindi na magawang makapagpaalam. Nagtaas naman ng kilay si Daniel sa inasta nito. Ilang sandali pa inilabas ang cellphone para tawagan si Kara. Pero gaya ng dati, hindi ito sumasagot. Hanggang sa isang ideyang kanyang naisip. Nag-message siya kay Kara. Daniel, kailangan mo ba ng pera? I'll transfer 40,000. Samahan mo lang ako sa banquet ng Lim Corporation bukas. Kapag usapang pera, imposibleng baliwalain pa siya ni Kara. Ngunit ilang minutong lumipas, hanggang sa naging oras, wala pa rin siyang natatanggap na reply mula dito. Nakasin lang si Kara, kaya para hindi na ito makahindi, nag-transfer na siya ng pera sa account nito. Panigurado wala na tong kawala. Ano kaya ang mangyayari sa banquet na pupuntahan ni Daniel? Makasama kaya niya si Kara? At bakit kaya gustong makita ni Mrs. Lim si Kara? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.